Sa huling kabanata ay natapos tayo, kung saan tinura ni Mudam sa tauhang bantay, na ang kanilang general strategist ang ikalawang tao na nakalabas ng Demonic Judgment Pavilion. Sa pagdating ni Soryang sa Demonic Judgment Pavilion, ay agad itong nagbigay galang kay Heavenly Demon, at habang pinagmamasdan niya ito sa unang pagkakataon, ay dito nakumpirma niya na walang sino man ang kayang sumukat sa lakas nito, at kumbinsido na din si Soryang na siya talaga ang pinakamalakas na martial god. Saad pa niya na sa sobrang lakas ni Heavenly Demon ay kinokonsidera na itong kalahating immortal, at talagang nasa ibang dimensyon ang kanyang lakas at kakayahan, at nang mahimasmasan naman ng ating bida ay napagtanto nito na sa aura pa lamang ay nagawa na siyang matakot at panandaliang mawala sa pag-iisip. Habang naglalagay ng alak si Heavenly Demon, ay napaisip si Soryang dahil hindi pa ito kumikibo, at sa mga puntong ito naman ay inalok ni Heavenly Demon ang alak kay Soryang. Malugod naman itong tinanggap ng ating bida at nagpasalamat kay Heavenly Demon, at habang iniinom naman ito ni Soryang, ay muling nagsalita si Heavenly Demon at tinura nito, kung anong rason bakit nito hiniling na makipagkita sa kanya. Napagtanto naman ng ating bida na seryosong tao pala si Heavenly Demon, at dagdag pa niya na kung ganito ba ang trate ng mga master sa kanilang mga disciples sa rehiyong ito, saad pa ni Soryang na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Dahil mukhang ganito din naman daw si Heavenly Demon. Agad sinabi ng ating bida na mayroon siyang isang kahilingan, at binalik naman ni Heavenly Demon ang tanong kay Soryang na kung ano ito, tila binalot naman ng kaba ang ating bida at nagdadalawang isip na sabihin ito sa harap ni Heavenly Demon, ngunit sa huli ay sinabi niyang gusto niyang lisanin ang kanilang demonic cult. Sa mga puntong ito ay napagtanto ng ating bida na sira na ang kanyang mga plano dahil ang dapat niyang hiling ay panandaliang umalis lamang para magpaangin, tila hindi naman nagulat si Heavenly Demon at kalmado lang itong inutusan ng ating bida para muli siyang tagayan ng alak. At habang naglalagay ng alak si Soryang ay tila mababaliw ito dahil hindi niya mabasa ang nasa isip ni Heavenly Demon, at nang bigla nagsalita si Heavenly Demon na hindi raw malinaw para sa kanya ang hiling nito. Kaya't binalik niyang muli ang tanong kay Soryang nang kung gusto lamang ba nitong umalis ng panandalian o gusto ba nitong alisin na ang lahat ng koneksyon sa demonic cult. Dagdag pa ni Heavenly Demon kung hindi ba raw nito gustong maging disciple niya, o nawala na ba ito ng pag-asa dahil sa tinamo nitong key blockage. Pahabol pa ni Heavenly Demon kung hanggang dito lang ba ang kanyang kakayahan, at binigyang diin din ni Heavenly Demon na sobra itong nakakadismaya. Sa pagbalik ng panel kay Soryang ay agad itong nagdahilan na hindi niya gustong putulin ang koneksyon niya sa demonic cult, nagdahilan ng ating bida na dahil kakagaling lamang niya ay gusto lamang sana niyang umalis panandalian at ito talaga ang kahilingan niya. Sa paglapag ni Heavenly Demon ng kanyang alak, ay seryosong sinabi nito kay Soryang na kung hiniling ba niya, na makipagkita sa kanya para lang humingi ng permiso upang magpahangin. Naisip ni Soryang na sobra siyang nagkamali at hindi nag-ingat at kung iisiping mabuti ay tila walang saysay ang kanyang kahilingan. Kinabahan si Soryang nang muli siyang tanungin ni Heavenly Demon kung kaya't agad siyang nagdahilan na bukod sa kahilingan niya ay gusto rin niyang makita ang kanyang master dahil matagal din silang hindi nagkita. Dagdag pa ng ating bida na bagamat nasa hindi magandang kalagayan ang kanyang katawan ay meron pa ring tungkulin ang mga disciples na dapat gampanan. At sa pagtayo ni Heavenly Demon sa kanyang kinauupuan, ay nagulat si Soryang dahil malaking tao pala si Heavenly Demon. Patanong naman sinabi ni Heavenly Demon na alam ba nito ang tungkulin na dapat gampanan ng mga disciples dahil kung oo ay hindi dapat siya nagpakita sa kanya ngayon sa kalagayan ng kanyang katawan. Dagdag pa ni Heavenly Demon kung nagkamali ba siya sa pagpili ng disciple, at nang makita ni Soryang ang mga mata ni Heavenly Demon, ay agad nitong naisip kung alam ba niyang hindi talaga siya ang third young master ng demonic cult, at sa demon god's eye ni Heavenly Demon ay para itong tumititig sa kanyang mismong kaluluwa. Muling nagsalita si Heavenly Demon at sinabi nito sa ating bida na pwede na itong umalis at sa loob ng 3 araw ay may taong pupunta sa kanya. Nabigla naman si Soryang dahil hindi niya alam kung ano nang nangyari sa kanyang kahilingan. Lumipat ang eksena kay Mudam at tinatanong siya ni Heavenly Demon kung ano ang ginagawa ngayon ni Soryang, mariin naman sinabi ni Mudam na ito'y nasa kanyang bahay at ito'y nagpapahinga.
Ikinwento naman ni Heavenly Demon kay Mudam na 10 taon na ang nakalipas ng kunin niyang disciple si Soryang dahil akala niyang isa itong imugi, ngunit nadismaya siya na isa lamang pala itong makamandag na ahas. Ngunit sa nakita ko sa kanya kanina sa pavilion, ay ibang-iba na ito at habang papalayo ito sa kasamaan ay mas lalo niyang nauunawaan ang kamatayan. Sa panel na ito'y ipinapaliwanag ang Demonic Judgment Pavilion. Ito'y isang pavilion at isa ring formation na kung saan ang mga masasama ay hinahatulan. Sino mang kailangan husgahan, ay iniimbitahan ni Demon Lord sa pavilion, at ang tanging pwede lamang magbigay ng hatol ay ang formation at si Heavenly Demon, Demon Lord Sean Sang. Lahat ng papasok sa Demonic Judgment Pavilion na may intensyong pumatay, ay siguradong mamamatay sa atake ng Demonic Formation. Ito rin ay isang formation technique na kayang malaman ang totoong intensyon ng papasok rito, at isa rin itong formation na nasa pinakamataas na antas na tanging si Demon Lord lamang ang kayang gumawa. Bumalik muli ang eksena kay Heavenly Demon kung saan tinatanong niya kay Mudam kung naaalagaan ba ng mabuti ang kanilang solitary bamboo grove. Sinagot naman ito ni Mudam na ang mga tauhan galing sa Court of Elders ang pinapapunta dito para magbantay. Dagdag pa ni Mudam na sa loob ng 1 buwan ay mayroon lamang 5 aksidente, at sa kabutihang palad ay walang naitalang namatay sa nakalipas na 4 na buwan. Tinanong muli ni Demon Lord si Mudam kung wala na ba ang mga tauhan ng elders ngayon doon dahil papapuntahin niya si Third Young Lord sa solitary bamboo grove, dahil ito ang perpektong lokasyon para magpahangin. Lumipat ng muli ang eksena sa ating bida kung saan makikita nating inis na inis ito kay Demon Lord dahil ipinatapon siya sa lugar na ito. Sa sumunod na panel ay mangiyak-ngiyak si Soryang at sinasabing paano naging perpektong lugar ito para sa sariwang hangin habang patuloy niyang minumura si Heavenly Demon. Nang bigla naman may nagsalita sa kanyang likuran at pinaalalahanan nitong masyadong delikado ang mga sinasabi nito patungkol kay Heavenly Demon. Dagdag pa nito na kahit anong klase ng masasakit na salita patungo kay Demon Lord ay kinukonsiderang seryosong krimen na hudyat ng sentensyang agarang kamatayan. Binaliwala na lamang ng ating bida ang babala ng lalaki, at tinanong niya ito kung siya ba ay galing sa Court of Elders. Agad naman sumagot ang lalaki at ipinakilala nito ang sarili bilang si Ma Dongpil ng Court of Elders' third leader, at siya ang kanyang magiging personal na bantay simula ngayon. Matapos magpakilala, ay sumumpa rin ito na puprotektahan niya si Soryang kahit ibuwis pa niya ang buhay niya, na agad naman pinandirihan ng ating bida. Lumipat ang eksena kung saan napagtanto ni Soryang na kahit anong gawin niya ay hindi siya makaalis sa solitary bamboo grove, at dito napagdesisyonan niya na hindi niya na kailangan mag-aksaya ng oras sa pag-iisip ng mga walang kwentang bagay dahil sa kasalukuyan ay malabo pa niya talagang matakasan ang demonic cult. Kung kaya't sa ngayon ay paninindigan na muna ni Soryang ang pagiging third young lord ng demonic cult, ngunit para mabuhay sa demonic cult ay kailangan niyang magpalakas pa, at ipinangako niyang hindi na siya gagamit ng panlilinlang at aalis siya ng demonic cult na gamit lang ang lakas niya. Bigla naman tinawag ni Dongpil si Soryang na nagresulta sa pagkagulat nito. Inihayag ni Dongpil na handa na ang kanyang pagkain. Makalipas ang 3 araw sa solitary bamboo grove, ay naisip ni Soryang na simulan na ang pagpapalakas at gamit ang kanyang boundless technique ay mag-uumpisa siyang mag-cultivate para sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa kalagitnaan ng kanyang cultivation na ginagawa ay napansin itong mayroong kakaiba sa sirkulasyon ng ki galing sa boundless technique, at kumpirmado niyang nasa third stage of power na ito ng cultivation. Ang boundless technique ay may 5 antas at nang siya pa ay nabubuhay bilang si Chunhajan ay naabot na nito ang peak of the 4th stage of power ng boundless technique. Saad pa ni Soryang na ang boundless technique ay isang unity ng martial artist at ng pisikal na katawan at hindi para maabot ang enlightenment. Dagdag pa niya na kung isang henyo itong si Soryang na kasalukuyan niyang katauhan dahil kahit mayroon itong ki blockage, ay nasa antas pa rin ito ng peak of the 3rd stage of power at malapit nang mag-advance sa 4th stage of power, at bukod pa dyan ay otomatikong nag-activate ang purification technique. At sa pag-activate ng purification technique ay mapapabilis pa nito ang kanyang cultivation at inaakala pa niyang matatagalan pa siya bago manumbalik ang kanyang dating lakas. Ngayong sigurado na siyang nasa 4th stage of power na ang lakas niya.
Makalipas ang 5 araw ay tuluyan ng gumaling ang katawan ni Soryang at mas naging malusog ang pangangatawan nito, maging ang kulay ng buhok niya ay bumalik na sa dati dahil wala na ang ki blockage sa katawan niya. Ang ability ng ating bida na Hyper Sensation nung siya pa ang King of Assassins, ay kaya na niya ulit gamitin, maging ang Heavenly Net 6 Power Technique, Form 1, Omniscient Sight. Ito ay isang martial technique na kayang palakasin ang 5 senses na higit pa sa kahit anong beasts. Sa kabilang banda naman ay muli, sa paglitaw ni Dongpil upang anyayahan ng kumain ng ating bida ay muli itong nagulat, agad din itong pinaalalahanan ang ating bida na delikado na masyado kung aabutan pa sila ng dilim dahil sa gabi aktibo ang mga demonic monsters sa Solitary Bamboo Grove. Habang naglalakad, ay naisip ni Soryang na kumpleto na ang pundasyon na kailangan niya para makapagsanhay muli, at kung pagsasamahin niya ang kanyang kaalaman at karanasan bilang dating King of Assassins sa talintadong katawan na ito ay siguradong lalakas siya sa lalong madaling panahon. Abangan sa susunod na yugto kung saan matapos manumbalik ng dalawang martial prowess ni Soryang ay may isang teknik pa siyang gustong maibalik at yun ang Dark Shadow Key, ngunit naging interesado naman siya sa demonic arts. O paano, mga salbaheng hangal, ako na magbabasa, kayo na bahala ma-stress, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pag-uugnay.